Ang daming tanong sa comment section. Tara, bawasan natin. NBA Trivia Part 50. Let's go! From Don Troc, bakit po si Jerry West ang logo ng NBA? Hindi naman officially inaamin ng NBA na si Jerry West yung logo. Pero nag-start yung logo na yan noong 1969 nang nag-iisip ang NBA ng bagong visual identity, yung katulad ng sa MLB na may red, white at blue logo. Doon nila kinuha si Alan Siegel na isang branding expert para gumawa ng logo ng NBA. Ang nakita naman nitong si Alan Siegel ay yung photo ni Jerry West na nagdidribble. Malinis yung forma, maganda yung silhouette, tapos ang angas ng movement. Kaya ang weird lang na yung mismong designer ng logo, inaming si Jerry West yung pinagkuhanan. Pero ang NBA, todo tangge. Ang sinasabi lang nila lagi, kamukha nga daw ni Jerry West. So, kamukha lang daw. Baka kakot-takot lang sila masingil ni Jerry West ng royalty. Pero hindi din eh. Yung nasa logo kasi ng NBA, silhouette lang, hindi naman literal na photo ni Jerry West. Sa law ng right of publicity, kailangan malinaw na ginagamit nila ang pagkakakilanlan mo para kumita. Sa logo, walang muka, walang pangalan, walang detalye. Kaya walang habol si West doon. Hindi pa nga natin malalaman na si Jerry West yun kung hindi sinabi ng designer. Kaya hindi ko alam bakit tinatanggi. Siguro para yung logo kunwari lahat ng players ang nire-representa nun. Hindi ko rin sure. Heto naman mula kay Kabasaran Saripada. Bakit tinatakpan ng mga NBA players ang bibig nila pang nagsasalita? Madami kasing camera sa court. Hindi naman lahat ng sinasabi ng players kailangan marinig ng lahat ng tao. Madami na kasing lip readers sa panahon ngayon o yung mga nagde-decode ng mga salita base sa galaw ng bibig sa video. So kailangan nila takpan yung bibig nila para sa privacy nila at hindi sila pagpiestahan ng media. Ito naman mula kay JM Borja, Silent Viewer Boss, baka naman po 6-man na naging All-Star. Okay, ang ilan sa mga notable 6-man na naging All-Star ay sina Kevin McHale na nanalo ng back-to-back 6-man of the year pero naging multiple-time All-Star. Si Manu Ginobili, pinakamalupit na 6-man, 2 beses naging All-Star. Meron din namang mga nanalo ng 6-man of the year pero later on naging All-Star o pwedeng hindi na sila 6-man nung naging All-Star gaya ni na James Harden, naging MVP pa nga, at Bill Walton na isang Celtics Hall of Famer pa. Pero may mga malupit din na 6-man pero hindi naman naging All-Star gaya nila Jamal Crawford, Lou Williams, Jason Terry, Lamar Odom at si Tony Kukoc. From Rosario Sands, ilan kaya sweldo ni Adam Silver, Commissioner? Ang NBA Commissioner na si Adam Silver ay isa sa mga highest paid executive sa professional sports. Ayon sa estimation, kumikita siya ng around 10 million per year base salary. At may dagdag na bonuses depende sa performance ng liga. Kaya posibleng nasa 12 million plus annual compensation siya. Dahil dito at ibang investment niya, ang net worth niya ay tinatayang nasa 40 to 55 million dollars as of 2025. So sino ang nagpapasahod sa kanya? Ang sahod niya bilang NBA Commissioner ay siniset at inaaprubahan ng NBA Board of Governors, ang collective group na representative ng mga may-ari ng 30 NBA teams na siyang nagpapatakbo ng liga. Baka may magtanong na naman sino may-ari ng NBA. From Jonart na Launan, pag po ba naubos yung player sa team, halimbawa na fouled out lahat at kung na-injury, ano po mangyayari? Sa NBA, mahigpit ang requirement na dapat 5-on-5 habang ongoing ang laro. So for example, 5 na lang kayo na fouled out na lahat nung nasa bench. Pag may player pa na naka-6 na foul, hindi na yun papaupuin gaya ng ginagawa sa normal player na na-fouled out. Dahil hindi nga pwede yung 4 lang ang nasa court o 4 versus 5. Pero yung naka-6 na foul, pag nag-commit pa ulit ng another foul, may kasama ng technical o extra free throw sa kalaban. Pero kung 5 na lang kayo, walang na-fouled out pero may na-injured pang isa, papaupuin yung na-injured at papapasukin naman yung huling player na na-fouled out. At ganun ulit, kada foul niya, may kasama na ding technical dahil lagpas na nga siya sa limit. Para lang yung pagtawag ng timeout kahit wala ng timeout. Pwede naman humingi pa, may technical nga lang o extra free throw sa kalaban. Masakit yon kung naghahabol kayo o dikit ang laban. Pero sa NCAA, iba ang rule. Pag fouled out na, wala na talaga kahit wala nang pwedeng pumalit gaya nung laro ng Alabama at Minnesota sa college. Nagkaroon ng gulo, na-eject ang madaming players dahil pumasok sa court o nakisali ang mga bench, na-eject halos lahat. 5 players ang natira sa Alabama para ituloy ang game. Sa 5 na yon, na-fouled out pa yung isa habang yung isa na-injured. Ang ending, 3 na lang ang player ng Alabama, 3 versus 5. Doon nakilala si Colin Sexton. Ginapang niya yung laban pero natalo pa din sila. Pero dikit lang yung laban, 89-84. Kung nanalo sana sila Colin Sexton at Alabama noon,
Epic sana, sayang. So yun, palike naman ang video kung nagustuhan mo at baka naman paki-follow or subscribe na din ang ating YouTube channel para sa more NBA trivia.